Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas Trending Now TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas Trending Now TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas Trending Now TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Trending Now TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Di ba last week, ano siya, number 1, di ba sa survey ng Publicos? Number 1. Nawala daw sa Magic 12. Pero dito sa survey na to, iba. Hindi man lang siya nag-rank. So, itong survey na to, iba to. Survey naman to ng Okta. Erwin Tulfo tops Okta's 2025 senatorial survey anew. Noon, for the second time na. Kayo mga katunay ibibigay ko sa inyo ang roleta. Sa tingin nyo ba, sa top 12 na yan, ng senatoriable, is hindi ba makakapasok ang isang Rodrigo Duterte, FPRRD dyan? No? Sa top 12 na yan? Sa akin parang imposible eh. Diba? Parang imposible hindi siya makapasok. Ay nako. Naraw. For the second time. Pero nung ginawa ko yung content tungkol kay Digong, nung nag-number 1 siya sa Publicos, ang title ko nun, iboboto nyo pa rin ba si Digong sa 2025? Interestingly enough, it's a good mix of responses. Siguro mga 60-40. 60% sasabihin, sinabi nila na oo, boboto pa rin namin. 40% sinabi nila na hindi na. Bakit? 60-40, more or less. At ito ngayon sa live stream ko, mukhang ganun din ang sentimiento. So, ayan. So, itong sabi. Erwin Tulfo tops Okta's 2025 senatorial survey anew. Ayan. Sabi, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo once again topped the senatorial survey of Okta Research for the 2025 national and local elections. Results of the tugon ng Masa Regional National Survey show that 76% of Filipinos would vote for Tulfo if he were to run if the elections were held during the survey period, which was from December 10 to December 14. Ang laki, no? Tingnan natin yung result. Ito yung result. December 10 to 14, voting for Erwin Tulfo. Okay, Tulfo 76%. Ang layo niya, oh. Layo. So, malaki lang. Sobrang layo niya dun sa, sa next. Wala, short to, si Tulfo. Para sa akin, ito si Erwin Tulfo, makakapasok talaga yan. Pero yung kay FPRRD, malaki talagang question kung hindi siya masasama dyan sa Magic 12 na yan. Short to si Tulfo. Yung magkapatid na Tulfo, magkakaharap to sa Senado. Grabe. Pag si Rafi Tulfo, tapos si Erwin Tulfo, pag nandun, alam naman natin, si Erwin Tulfo, matapang din magsalita to. Malamang ko, baka yung mga nandun sa Senado, hindi na masyado magsalita kapag may binibira to magkapatid. 76%. Lakas. Lakas, guys. Bongo, pangalawa, 53%. Ito, sure ball talaga to. Hindi na ako makakapasok yan, si Bongo. Wala alam niyo mga kutsero, si Tito Soto, nagkamali lang talaga siya ng pinagtakbuhan nitong nakarang eleksyon. If I were him during that time, dapat nagpahinga na lang muna ako, di ba? Dapat nagpahinga na lang muna ako. Tapos, nag-intay na lang ako ng panahon ko for, until 2025. Nagdi lang naman ang panahon yun, 3 years, di ba? Pero siguro kung hindi siya tumakbo na vice president, malamang medyo mas mataas pa siya sa survey. Pero sure na ako dito, makakapasok to eh. Si Ping Lacson na yan, sure din ako dyan makakapasok. Oo, tingin ko makakapasok din yan. Lahat ng survey nandun sila, guys, partida. Lahat ng surveys nandun sila. Yan. Yung dalawang yan. Yan, Tito Soto. Tsaka si Lacson. Pati to si Isko. Yan, lahat ng surveys nandyan si Isko. Ayan. Medyo, may tingin tayo dito lang dyan. Wala si what's his name? Doc Willie. Parang hindi yata nakapasok si Doc Willie dito. Para sa akin, sana naman bigyan natin ng pagkakataon na makapasok si Doc Willie. Diba? Kung tutusin, mas malaki ang naitutulong ni Doc Willie. Kita niyo naman sa social media.
kung magbigay siya ng mga tips, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga sakit ng mga Pilipino, ang laki ng naitutulong niya. At kailangan natin ng isang Doc Willie sa Senado. Sana naman mabigyan niyo naman ng pagkakataon si Doc Willie na makapaglingkod sa atin. Sa ibang surveys, pasok si Doc Willie eh. Dito hindi siya pasok. Ayan, 17. Pero ito yung top 12. O yung posibleng top 12. Tulfo, Go, Soto, De La Rosa, Marcos, Revilla, Tolentino, Domagoso, Lacson, Cayetano, Pacquiao, Si Manny, no? Cayetano pa rin, no? Ano kaya yung susunod na magiging ads yung commercial na iko-commercial ni Cayetano sa susunod? Ayuda! Kumbaga, dapat bigyan ng 20K ang mga mamamayan. Siyempre, 10,000 yung una niyang pangako. Magkakaroon na ng tubo yun. Yung 10,000 natin ay tinubuan na natin, kaya magiging 20,000 ang dapat mapunta sa mga mamamayan. Aasa na naman kayo dyan. Pati ako napaasa din. Binay or Lapid? Binay. Tama, 1, 2, Eto 3, Lapid, 4, 5, may pag-asang makapasok to. May pag-asa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano to? Itong dalawang to, baka magkapalitan tong dalawang to. Sa 2025, mawawala na naman sa Batang Quiapo si Lito Lapid. Matetegi na naman yan. Pag inabot yung Batang Quiapo ng 2025, syempre, eleksyon na naman. Kaya mawawala na yung mga tatakbo doon na mga artistang mga tumatakbo is hindi na dapat lumabas sa mga palabas nila. Kung ang Batang Quiapo aabot ng 2025, alam na natin kung ano mangyayari kay Lito Lapid na naman doon. Mabubiyuda na naman si Lorna Tolentino. Binay tsaka Lapid. Si Binay medyo hindi ko masyadong nafi-feel. Kayo mga katunay, nafi-feel nyo ba si Nancy Binay? Si Secretary Gibo, mahabol, Ay, medyo pwede ito. niyang palitan to. Pwede. Si Lito Lapid. Senator Gringo, ganun din. Denher Abalos, Revillame, Doc Willie. Sino pa ba iba? Pero dito mga kotsero, yun, layo na mga camping ko. Yan. Mga camping. Enjoy. Kayo mga katunay, itong dalawa. Comment lang kayo mga katunay. Sa tingin nyo ba ay makakapasok sila sa Magic 12 sa Senatorial Ball sa 2025? Kita nyo naman, abot ngipin ang ngiti nila. Ano sa tingin nyo mga katunay? May makakapasok kaya sa kanilang dalawa o silang dalawa mismo ang makakapasok? Ayan, pang ilan sila? Layo, pang 17, no? Pang 17. Robredo, Pangilinan, Recto, Rojas, Gordon. Huwag na si lahat na lahat na magkakaalyansa, no? Malalayo. Si Pulong. Siyempre, sasabihin nila, malayo pa naman yan, survey lang naman yan. Layo din si Pulong, ka-level niya yung mga camping. Aquino, sila, magkakasama. Si Bautista rin, bababa nandito. nila, no? Lahat ng mga dilaw, no? Mga kakamping. Trillanes, Abi Binay, Roque, Jokno, Defensor, De Lima. Ay. Lalayo. Ba't ang layo ni Harry Roque? Sana naman, no? Medyo si Roque ng para sa akin, no, mas maganda mabigyan ng pagkakataon yung mga yung mga bagong senador na tumatakbo, yung karapat-dapat, kasi medyo yung mga dati, hindi ko naman inaano yung mga dati, no, na pabigyan naman natin kahit paano yung mga bago, kung paano sila magpatakbo sa mga posisyon nila. Kasi alam na natin yung galawan ng mga dati. May mga nagagawa naman sila, pero try lang natin. Ako itatry ko to, si Atty. Harry Roque. So, ito yung top 12 mo. Yung mga sureball dito, mga sureball dito. Si Tulfo, kasi lahat ng survey talaga lumalabas si Erwin. Promise. Erwin Tulfo. Bongo yan, sureball na yan. Ito yung mga sure dyan, yan. Ito si Senator Aimee, mukhang sure din to, mukhang sureball yan. Ay, sigurado yan. Lumalabas din siya sa lahat ng surveys. Sigurado yan, pasok. Si Bong Revilla, ganun din. Si Tolentino, minsan, sa ibang surveys, laglag siya. Sa ibang surveys, hindi. So, ito lang dito, hindi siya laglag. So, baka 50-50 pa ako kay Tolentino. Si Isko, sure ball yan, pag kumandidato yan. Si Lacson, sure ball din yan. Cayetano, sure ball yan. Pacquiao. Ewan ko lang yung kay Cayetano, ewan natin, di ba? Kapag naadala na naman tayo sa mahiwagang pangako. Pangako! Oh. Si Manny. Pasok ba siya doon sa Publicus? Parang di yata.
Parang di yata. I'm not sure. Pero naungusan ni Manny Pacquiao ng presidential si Isko baka dyan, pasok pa rin si Manny. Yan na lang kasi sa'yo, Manny, senador, kahit pa paano nga napagbigyan ka sa pagiging senador. Kailangan mo presidente. Papasok doon si Gibo sa Publicus. Hindi si Pacquiao. If I'm not mistaken. I could be wrong. Binay, I don't think tatakbo to. Lito Labid tatakbo to. So malamang sa malamang kung ang eleksyon mangyayari bukas at itong survey ni Okta ang titingnan natin. Ang maglalaban for 12th place, etong dalawa. Si Lapid at si Gibo. Ay, Gibo na ako. Between Lapid and Gibo. Kasi Gibo na ako. Di ba? So yun. Ngayon mga kutsero, maraming nagre-react dito. Kasi nga daw, nalaglag na si Digong. Kasi doon sa survey naman ng Publicus, ito sa Publicus, number 1 si Digong. Ayan, number 1 siya. 97%. Iba-iba kasi ang survey May nagiging number 1 dyan, may nawawala, mayroon nagiging number 5. Iba pa rin yung talaga nandudoon na yung on the spot na talaga, na eleksyon na talaga. Minsan nakala mo kulelat siya. Pero pagdating ng tunay na eleksyon is biglang nagna-number 1, biglang bumubulusok pataas, tapos yung inaakala mong number 1, yun pala ang biglang bababa. 'Di ba? Kasi nga yung mga supporters nila is hindi pa ganoon na lumalabas. Lalabas lang yan sa pinaka-eleksyon talaga. 'Di ba? Nang buong akala mo ay talo na, wala. Survey pa lang bagsak. Kaya ako medyo hindi ako nagre-rely sa survey masyado eh. Maaari pang magbago-bago yan eh. Voting disposition of 48%. Andiyan siya. Ayan, si Erwin Tulfo. Ayan. Yan. O, wala nga si dito, wala nga si Lito Lapid. Pero dito pasok si Lenny Robredo. Ayan. Anyway, number 1 siya dito. Matibay siya. Kaya ang sinasabi nila, may conspiracy theory daw. Ano daw yung conspiracy theory? Ang conspiracy theory daw ay may listahan na. Ayan, I have here a list of names that may run for the May 2025 elections. If the May 2025 elections will be held today, who will you likely vote for as a senator? You may choose up to 12 names. So, baka yung baka kasi wala sa listahan ng Okta si Digong. Pwede naman yun. It's possible. Pwede naman yun. But, at the same time, ganoon din naman kay Publicus eh. You know. Who among the list do you prefer? May listahan din sila eh. So, ayun, nakasulat. Question: if the May 2025 elections for senator will be held today, who among the list do you prefer? You may choose up to 12 names. So paano na yan? Durog na yung conspiracy theory. Wala na agad kasi pareho lang palang may listahan. Sino kaya yung paniniwalaan natin? Sino kaya yung paniniwalaan natin, guys? Yan. Alam niyo mga kutsero, ang survey, it's just a snapshot of survey lang the yan. Opinion of people. Opinion lang yan. At that point in time. Kaya nga may mga dates yan eh. Ang survey namin was from December 10 to 14. Tapos yung tanong nila, di ba? Kung ngayon ginawa yung eleksyon, sino ang iboboto mo? Yung sa araw na yun. So, pwede pa magbago yan. It may be in the next few days. Tsaka, yun nga, baka magkaiba sila ng listahan. Yung listahan ni Publicus, iba kayo sa listahan ni Okta. Ito na lang, request na lang namin sa inyo lahat na nagsasurvey. Mag-usap-usap kayo. Magkaroon kayo isang listahan lang. Magkaroon kayo isang listahan lang. Para lahat tayo masaya. Di ba? Ang gulo kasi pag iba-iba eh. No? Para lahat tayo, merong tawag dito. Pero sa hulit man din, di ba? Alam natin na lalabas ang tunay na resulta sa tunay na eleksyon talaga sa 2025. Kasi malapit na yan eh. Mga katunay, hindi natin pwede sabihin na ganito na malayo pa. Kasi 2025, siguro yung sa presidential, medyo wag muna natin pag-usapan. Pero ito sa 2025 is napakalapit na nito. Kailangan pag-aralan natin, vote wisely, kung sino ang dapat na iluklok natin bilang senador. No, yung 12 na yun na makakapasok, kung karapat-dapat ba sila sa mga posisyon na paglalagyan nila, at ano ba ang maitutulong nila sa atin dito sa bansa natin. Lahat tayo merong isang pinagbabasihan lang.
Hindi yung ano, iba-iba pa kayo ng listahan. Naglagay kayo ng Duterte, hindi naman si former president, si Pulong ang nilagay nyo. Ito naman yan. Hayaan nyo na lang ano. Hayaan, mag-isa listahan kayo. Tapos bahitaan nyo sa amin. Di ba? Para ano, para hindi na nagkakalokohan. Diyos ka naman. Naglagay kayo ng si Octa, naglagay ng Duterte, hindi naman yung Duterte na may posibilidad na tumakbong senador. Oh, unless tatakbo si Pulong na senador. Oh. Si Publicus naman, hindi nilalagay si Pulong. Lagay niya si Pulong. Pulong. Ganun. Lagay niyo si Pulong. Para masaya. Ay, nako. But anyway, it's too early to tell. It's too early to tell whoever is going to win. Kasi wala pang kampanya eh. Wala pa. Wala pang kampanya. Pero dapat maging mapagmatsyag na and tayo. I don't think mga kutsero, yung magiging election for the midterms will be as big compared to sa 2022. Baka may ano din. Tawag dito. Baka may mga fallout na. Kasi ilan ba yung registered nung election? 50 million yata yun, if I'm not mistaken. 50 million voters yata yun or 70, I forget. Basta ganun. Malaking number. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Pinas Trending Now TV. At syempre natunghayan din natin yon si Coach Jared ata yun mga katunay, no? Credits po. Ayun, no? Kayo mga katunay, sino ba ang top 12 senators nyo sa 2025? Pwede nyo i-comment yan, no? Mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.